Pilipinas. Radyo Publiko. Alas 7:30 ng gabi na. Kinig nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. So, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Andito po kami, ang bagong-bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. So, eto po, papakilala ko po muna ang aming mga sarili. Ako nga po pala, si Palerista, at eto po ang aking kasama. Yes, magandang gabi po, kapartner Palarista, no? So, magandang gabi din po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So, nandito po tayo ngayon sa Radyo Pilipinas po, at nandito po ang vlogger ng Bagong Pilipinas. So, bago po tayo magsimula, hayaan nyo po munang batiin po namin ang mga tao, kaya po kami ngayon nandito. Si unang-una kay Secretary Cesar Chavez ng PCO. Yes. At kay Secretary J. Ruiz ng PCO ngayon. At si Undersecretary Claire Castro. Yan, shoutout po sa tatlo po. Yes, maraming salamat po. Yan. So, katropa, kapartner, pag-uusapan natin ngayon talagang mahalagang topic ngayon dito sa atin. Aba, partner, mukhang mahalaga yan talaga, partner. Oo. Unahin natin itong SWS survey na nagpapakita na posibleng iboto ng ating mga kababayan. Ito yung may lumabas kasing survey. Alam naman natin kapag sabing SWS, credible yan. Ngayon, ito kasing survey na to, nagsasabi ang mga posibleng mga senador na iboto ng mga Pilipino. Yes, napaka-importante po yan, idol, kapartner, kapalarista, no? Napaka-importante yan para sa ating mga Pilipino. Pumili po tayo ng tamang mga kandidato para sa darating na halalan, para yung makakatulong sa ating Pangulo, para makatulong umunlad itong bansa natin. Yan. Etong SWS survey na to, ginawa to no February 15 hanggang February 19, 2025. Ang sabi dito, 90% ng mga Pinoy ang ibobotong kandidato sa pagkasenador yung merong plataforma sa pag-angat ng trabaho dito sa atin. Yan. At 88% naman ang mga Pinoy boboto sa mga magbibigay ng proteksyon sa mga trabahador, partikular sa mga OFW. Tapos, ang tinanong dito, partner, 1,800 respondent buong Pilipinas. So, ano masasabi mo dyan? Napakalaking bagay talaga yan, partner. Kasi, siyempre, kailangan po nating mga Pilipino, mayroon tayong mga kandidato na talagang susuporta sa administrasyon, lalo na sa sinusulong ngayon ng administrasyon patungkol nga sa pagdami ng trabaho dito sa Pilipinas. At nakikita naman natin, mga kababayan, ang ginagawa ngayon ng administrasyon ay tumaas ang may trabaho kaysa sa walang trabaho. Kaya kung pipili kayo ng mga kandidato, katulad po ng mga kandidato na para makatulong sa administrasyon, para isulong, para tumaas itong mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Okay. So, etong susunod nating correspondent na nakaantabay ngayon sa Esplanade, dyan sa Esplanade, bigyan ko lang kayo ng konting maraming nabigyan dyan ng trabaho ng mga kababayan natin. Yes. At ngayon, yung correspondent natin na si Papa D. Channel, nasa Esplanade ngayon para magbigay ng update at konting kwento sa Esplanade. Ito yung kanyang report. Iyon, pakinggan natin. Ito na nga mga partner dyan natin sa studio at pakinggan po natin ngayon ang ating Luzon Assistant Secretary Mark Sambar po, kasi marami po talaga nagtatanong kung ilang buwan po ito ginawa ang ating Maestra sa Fort Santiago. At malaking bagay po ito sa mga manonood para malaman po nila kung gaano kabilis ang mga project ng ating gobyerno. Ayan, pasok! Asay! I think we started Plaza Mexico parang mid-November. So November, December, January, February, mga 4 months. Ginawa po ito ay nagtutupay sa side na to.
At kitang-kita po natin kung paano na ginawa. Napakabilis itong project na to. Hindi po natin akalain na parang siyang mushroom na bigla na nung sumulpot. Mula nung ginawa ito, at nakikita po natin yung likod nito ay puro sasakyan. Parking area po itong likod na to. Itong nakikita nating tarpaulin na to. Itong ating mural painting nandito sa ating likuran. Kung nakikita nyo sa ating lumang video dyan, ay talagang masukal, magulo, puro tambak, no? Ang lalaki ng mga pilote na nakaiga dito. Pero ngayon, kita nyo naman, napakaganda po. Partner, kung alam nyo may gumagawa doon, yung pa gumagawa sila ng karting wall, yun ang sinasabi ng ating contractor noon. Basta yung target nilang 4 months na yan, ito ay matatapos. Pero kita nyo naman, talagang tapos na tapos po mga. Meron tayong video dyan, panoorin nyo na lang hanggang matapos po ang ating video na yan. Grabe po talaga ang bakbakan dito sa paggawa nitong ating Maestranza, Fort Santiago. At ito na po ang mga balita natin dito sa ating Maestranza, Fort Santiago. Hindi pa yan. At sa sunod na balita ay idudugtong po natin ang mga kasaysayan po ng ating paggawa ng ating esplanade. Back to studio. Padit Channel. So marami pa tayong pag-uusapan pero bago po ang lahat, narito po muna ang ilang mahalagang paalala mula po sa PCO. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. So magandang gabi po. Balik po tayo sa ating programa na Vloggers ng Bagong Pilipinas. Yes, So partner. pag-usapan natin partner yung katatapos kaninang ni-report na Esplanade. Yes, napakaganda ng binalita nitong ating kaibigan na Papa di Channel po. Ay kapartner, ano? Oo, napansin ko lang doon parang may mali. Ang gwapo nung kasama natin doon. Yes. Di ba? Okay. So, dyan sa Esplanade na yan, marami talagang nabigyan dyan ng trabaho kasi nakita naman talaga natin. Yes, tama. At Talagang- hindi lang yan, partner. Meron pa tayong mga kababayan dyan na nabigyan din ng pabahay. Nagkaroon ng sariling pabahay dahil sa mga kababayan natin na inilikas para mabigyan sila ng kanilang tahanan kasi nga, yan ay ginawa po. Oh, yan. So, syempre kung ginawa yung Esplanade, kung pinaganda yung Pasig, dito naman tayo sa EDSA kasi ito ay i-renovate din at papagandahin para mas mapabilis ang daloy dyan. Kasi Yes. alam naman natin na lubak-lubak dyan kaya talagang yung sasakyan dyan ay usad pagong. Ngayon, etong sunod nating correspondent magbabalita sa atin live, dyan sa EDSA para makita natin sitwasyon ng kalsada dyan at sitwasyon ng traffic. So ito po, pasok po, EDSA Renovation, Lintoy Marshall TV. Yun. Isang mapagmahal ng araw sa ating lahat, mga kababayan. Dito po ngayong tayo sa ITSA sa harapan ng GMEC kung saan tayo ay nag-update about sa mga malipitan na nagiging sanhi ng trapiko dito sa ITSA. Yung pala, nakita natin, mayroon mga ginagawa na paunti-unti at mayroon mga maliliit na butas sa ating kakalsadahan. Kaya yun ang magiging build up palagi ng ating traffic dito sa ITSA. Kababayan, nakikita natin na sa hapong ito ay nagbi-build up talaga ng traffic. Gawa nga ng may mga kalsada ng mga sira at mayroong mga kalsada na butas-butas at ito ang nagiging dahilan ng mga minor traffic at minor accident dito sa kahabaan ng ITSA. Ayan nga mga kababayan, nakikita natin yung ating mga kababayan na mga motor riders na mga delivery ang kanilang hanap buhay. Nakakanasan nila yung init at saka alikabok ng mga sasakyan. So dahil walang ibang daanan kundi ito ang ITSA, isa pa na pasakit sa kanila kung oras ng tag-ulan mga kababayan dahil motor riders lang sila, talagang ramdam nila yung hirap sa daan dahil lalo na kung mga lubak ay ito ay kanilang nasasagasaan dahil hindi nila nakikita at dagdag pasakit sa kanilang hanap buhay. Mabigyan ito ng pansin ng kinaukulan natin lalo ng DPWH at MMDA para naman maiwasan ang mga disgrasya sa daan. Natin sa ating video ng ITSA nga ay kahit tanghali, ito ay matraffic. Gawa nga ng mga ginagawang kalsada at mga putas-putas sa kalsada na sanhi ng mga major or minor accident dito sa EDSA. So, yun lang muna ang ating ulat sa ating balita. Nagbabalita, Lintoy Marshall TV sa Bagong Pilipinas Vlogger. God bless at ingat po tayo palagi. So yan po ang ating Ayun. correspondent na si
Lintoy Marshall. Yes, na mahalaga talaga yun, partner, na masolusyonan ng gobyerno ngayon ang EDSA. Ako sa totoo lang, partner, kapag dumadaan ako dyan, hindi ako nagkukotse. Motor lang talaga ako dyan. Kasi Oo. pag nagkotse ka dyan, parang ang namatanda sa tagal. Yes, tama. Diba? So ngayon, dahil nakita natin na sira-sira nga yung kalsada ng EDSA, dito naman tayo sa tulay. Sa tulay sa Ayun. Isabela. Yun, Itong partner. mainit na talagang pinag-uusapan ngayon rito sa atin, itong Kabagan Isabela Bridge. Yes, trending Kasi na trending ang ngayon tanong yan ng eh. ating mga kababayan, sino ba dapat ang managot dito? Kasi alam mo ba, partner, ang pondo na nagamit dito, Ilan, isa-isahin ko partner? sa iyo 2014, 412 million. 412 million. Grabe, partner. Oo. Ang laki pala niyan. Ibig sabihin na sa ganyang kalaki, kailangan matibay na ang pagtatayo ng tulay na yan. Ano? Maliit pa yon. Ito yung sunod, 2019, 153.3 million. Then, 2023, 274 million para sa retrofitting. Ibig sabihin, pagre-repair kasi nga, substandard nga daw. So, Then, 2024, 115 million para lang madaanan yung Kabagan Bridge doon sa Isabela. So, total, more or less 1 billion ang nagastos dyan sa tulay na yan. At ang nakakalungkot dyan, pagka-open, mga ilang araw lang, bumagsak. Alam mo ba kung bakit? Kasi, yung tulay na yung partner, ang Yes. maximum lang nun ay 45 tons. Eh, yung dumaan na truck, ang laman, ang bigat nun ay 102 tons. So, sobrang-sobra ng kalahati. Talagang babagsak yung Oo. partner. Kaya ngayon ang sinasabi, ang may kasalanan daw dyan, yung driver at saka yung flagman. Yung flagman yung nasa dulo, yung nagpapadaan, yun daw may sinasabi may kasalanan. Pero, marami rin mga kababayan nagsasabi na yung contractor din daw. Yes, tama ka, partner. Hindi lang naman po ang driver at ang flagman ang dapat nasisihin. Dahil dapat din managot itong mga contractor na sila ang gumawa niyan. Dahil kung matibay ang pagkagawa ng project na yan, ay sigurado hindi naman mararanasan ng ating mga driver at lalo na ng flagman na yan. Ang nakakalungkot lang diyang partner, kasi ito ay provincial pride ng Isabela, kasi tingnan mo naman yung tulay, napakaganda, di ba? Yes. Ang problema lang, sa sobrang ganda, nasira ka agad, wala pang isang linggo nag-open. Ibig sabihin, ganda lang pala ang tibay niya, hindi Oo. matibay sa pagkagawa, ano? Oo, ngayon, itong ilang natin mga kababayan, sinasabi, si Presidente ganito raw may kasalanan, si ganito Presidente may kasalanan, pero sa totoo lang, wala talaga silang kasalanan dito, kasi bakit? Ang contractor sa tingin ko ang talagang mayroon ditong responsibilidad. Kasi una pa lang nakitaan na talaga daw ng substandard kaya nga ni retrofitting. Kaya palang nirenovate ulit. Oo, para lang madaanan. Kaso siguro talagang substandard kahit i-renovate, kahit ayusin, talagang hindi na makukuha yung talagang standard na paggawa ng isang tulay. Yes. So yan talaga ang pinaka nakakalungkot diyan. At pinaka nakakalungkot diyan, yung DPWH, ang pagkakalam ko, nakikipag-usap na sila doon sa kontraktor. Ang sabi, parang wala daw warranty. Ano ba yan? Pero Maya? yan, under, ano pa nila yan, usapan yan. Ayan, binabalita lang natin sa mga kababayan natin para alam ninyo na parang wala warranty yung bridge na yan. Pero ayon sa nakalat ko na impormasyon, partner, ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan may managot diyan sa nangyaring pagbagsak ng tulay na yan. At eto pa, partner, nakaraan lang sa press con ni Senador Ping Lacson sa rally sa Bulacan. So, narinig ko doon sa sinabi niya na kailangan may managot dito sa nangyari sa tulay dito sa Isabela. Okay, tama ka partner. So, etong tulay na to, talagang malaking leksyon sa lahat ng mga kontraktor Yes. na wag sanang gagawin. Kung mayroon mang pagkukulang rito, wag uulitin para hindi naman sayang yung tax natin. Kasi lahat tayo dyan, hindi lang yung taga Isabela apektado dyan. Tama ka, partner. Tayo ang apektado lahat dyan kasi nga tax natin yung ginagamit dyan. At saka pera natin yan. Kaya sa mga kababayan natin, huwag kayong pumayag lang na ganyanin lang tayo ng mga taong mang-abuso sa ating mga
pinaghirapan. So, ito tama lang yung sinabi ni PBBM na talagang may mananagot dyan. Kilala naman natin si PBBM. Pag sinabi niya, talagang bibirahin niya. Walang hindi sinabi na hindi niya ginagawa. Yes. O, di ba? Pero maganda usapan natin. Bago tayo magpatuloy sa ating napakagandang usapan, magbigay muna tayo uli ng maiksing paalaala sa ating mga sponsors. Iyon. Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. So, time check po tayo. Alas 8 po na 8:02 pala, 8:02 ng gabi sa buong Pilipinas. Iyon, magandang gabi Yan, po sa lahat magandang nating gabi mga po. kababayan. Dito sa second half hour ng ating programa, napakabilis pala. Wala na yung kaba ko, partner. Kaya nga, ako Di ba? ako nga rin Halos Kanina parang tinalo pa yung away namin ng asawa ko sa kape. So ngayon, ito, napakaganda na itong report na to kasi lahat tayo kumakain ng kanin. Yes. Huwag na nating patagalin kasi ito, lahat tayo makaka-relate dito. Lalong-lalo na ako, alam niyo naman ninyo, nagtitinda tayo, nagdinegosyo tayo ng bigas. So itong report natin mula kay correspondent People's TV, patungkol sa mga presyo ng bigas. Iyon, Talagang- napakahalaga yun, partner. Oo, pinuntahan niya, tinignan niya yung presyo, at dito, makikita natin ngayon. So pasok po, People's TV. Iyon. Pasok sa Radyo Pilipinas. Nandito po tayo sa lungsod ng Taguig, Signal Palengke. So ating pong kakotapin itong kanilang pinakakatiwala dito. Swa Edition, siya po yung magpapaliwanag about dun sa mga bigas ng tinitinda dito. Musta po yung presyo ng bigas sa kasalukuyan? Medyo okay naman ngayon. Hindi kagaya dati na mahal. Ayun, medyo nagmura-mura na. Mura-mura. Sa mga nakalipas na 3 buwan na ano ang diferensya ng presyo ng bigas? Yung dati, yung sasabon natin sa Coco Pandan. Sa Coco Pandan kasi 58. Sa ngayon, 52 na lang yun. 52 na lang. So malaking bawas yun sa ating mga consumer, ano? So sa inyong mga nakapanayon na buwibili, ano pong kanilang mga nasasabi about doon sa pagbaba ng bigas? Hindi nagpapasalamat na sila na bumaba yung bigas. Oh, di ba? So, yan mga kababayan. So, kumusta naman po yung supply ng bigas ngayon? Okay naman po yung supply na yun. Hindi kagaya dati na mahirap yung pagbukuhan nila doon. Kung nagkakawala ka ng stock. Kaya medyo okay naman. Tuloy-tuloy yung stock mo. Tuloy-tuloy na yung ito supply. So, wala nang hirap. Hindi na mahirap. So, yun mga kababayan. No? So, ayan po yung mga bigas nila. Oh. Yung, sabi yung wheel milled na rice. Wheel milled na Ay, rice. wala kami yan eh. Ito lang sa inyo. Angelica. Ayan, pandan. Buko. Ito po, dinorado. At saka yung red rice. Saka dito sa kabila. Andito yung ibang. Ayan. Jasmine. Ayan, mga kababayan. Ito yung, ayan mga kababayan. So, yan po yung presyo ng bigas dito sa, ito po yung, ayan yung KNC rice dealer dito po sa may, lungsod ng Taguig, dito sa may Signal Palengke. Ito po ang inyong lingkod, People's TV, nagbabalita para sa vloggers ng Bagong Pilipinas. Alam So, ako nakikita ko yung bigas mura na nga. Sa katunayan, ako, may tinda talaga ako, 35 pesos. Yes, partner, kasi ikaw nagtitinda ka ng bigas 35 pesos. Dealer din po kasi ako ng bigas. Kaya Ayun. alam ko yung mga presyohan ng bigas at hindi rin tayo nag-overprice kasi takot tayo kay presidente. Ayun. Mahirap na, di ba? Yes. At So, saka, sige. partner, 35. Napakamura na yun, no? Oh, maganda yun. Partner, baka naghahanap yung mga kabayan natin dyan. Ang maganda pa dyan sa 35 ko, pre, kapag sinaing mo, kahit hindi mo nalagyan ng tubig, diretso na yun. Diretso na loto. Oo, Ang para kung galing gusto mo naman. magkape. So, eto, punta tayo dito sa mahalagang proyekto ng ating presidente sa Build Better More Yun ang sa pinakamaganda. MRT7 kasi napakahalaga na itong MRT7 Yes. para mas mapabilis ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. Yes, number 1 ng ating mga kababayan na naninirahan sa Bulacan na dito pa nagtatrabaho sa Maynila. So, eto po ang ating correspondent na si Sen TV Updates. Pasok!
Isang magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan ko. Ako po si Sen TV Updates at tayo maghatid ng balita tungkol dito sa progress ng MRT Line 7. Kumustahin natin yung depot na ginagawa dito sa may Amparo, Caloocan at ating silipin yung mga poste at mga viaducts dito sa kabaan ng Quirino Highway patungong San Jose del Monte at ating tignan kung hanggang saan na ang kanilang natatapos. Dito na po tayo ngayon sa may Amparo, Caloocan, no? So ito na po yung mga viaducts na kanilang nagawa dito at andyan po yung depot. Ating kumustahin kung ano na yung sitwasyon dito sa loob ng depot, no? So pasadaan natin at silipin kung ano na ang kanilang mga nagagawa dyan. Ang project na ito ay may kabuuang 14 station mula North Avenue, Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Ang estimated travel time kapag ito ay natapos na ay 34 minutes na lang at inasahang magpo-fully operational ito sa year 2028. At dito na po ang itsura ng MRT Line 7 Depot at nakita nyo po marami na pong mga structure ang nakatayo dyan. Nandito na po tayo sa Barangay Malaria, North Caloocan. So nakikita nyo po itong mga poste ng MRT Line 7. Ito na po yung mga naitayo nila para dito sa mga viaducts ng MRT. You know? So ito na huling poste na kanilang naitatayo na at patungo na po ito ng San Jose del Monte, Bulacan. Boundary na po itong Barangay Malaria, North Caloocan. Ito na po yung progress dito sa kabaan ng Quirino Highway patungong San Jose del Monte, Bulacan. No? Ito na po yung mga viaducts at mga poste na kanilang itinatayo. At ito po ang latest progress sa project na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayun, Ayan, partner. Yan, napakaganda ng report na yun. Yes, Galing partner, kay Sen TV Updates. Yes. Okay, ngayon, etong MRT 7 na to, malaking tulong kapag ito talaga ay natapos. Yes, tutuya partner. So, ito, sunod nating i-report, yung panglimang correspondent natin, Yes, papasok si na Papa natin Mel yan. TV. Ito tungkol sa Divisoria kasi napakahalaga ng Divisoria sa atin kasi marami nagsasabi, marami ro nagtitindang gulay dyan, bakit daw hindi mabaho? So, ganito pala ang ginagawa. Ito, panoorin natin sa report ni Papa Mel TV. Magandang umaga sa inyo na ito mga vlogger ng Bago Pilipinas. Ako nga pa Luzon, Visayas, Mindanao. Ako nga pa si Papa Mel TV. Ang inyong ulat. Ito po ay nandito po tayo sa kahabaan ng Divisoria Recto po kung saan po ng isang katutak na basura ng iniwan dito po sa may mga nagtitinda rito, no, sa habaan ng Recto. Ayan po mga lodi, dalawang truck po na yan, no? At talagang isang katutak na basura ng iniwan. Ngayon po ay ito po ay tapos nitong kuhanan ng mga basura nun malinis, ito po ay bubugahan nila ng tubig para po yung amoy po mawala, no? Ninaligan pa nila ng yan, itong kalsada nito para hindi po madulas yung mga tao, no? Saka yung amoy po ay mawawala. Yung baho ng mga gulay na naiwan. Ito po ay sa atin, vlogger ng Bagong Pilipinas. Salamat po. Pogi. Galing. Oh, pogi pala sa sa TV. Oo. Oo. Saka partner, no, ang galing ng ginagawa nila. Nililinis talaga para talagang mawala yung amoy ng mga sirang-sirang karne at mga gulay, ano. Oh, kahit ako, ngayon ko lang rin nalaman na ganyan pala yung ginagawa dyan Sa Divisoria, no. Oo, kasi madalas ako nagpupunta dyan. Dati, mabaho. Pero ngayon, wala kang maamoy ng mga malalansa. Yes. Mahalaga kasi yan, partner, kasi number one, parang dyan sa Divisoria, halos dyan ako kumukuha ng mga paninda itong mga kababayan natin para iangkat, ano. So, balik ulit tayo dun sa isang correspondent natin na hindi natin masyadong natakil, yung sa MRT 7. Yes. Etong MRT 7 na to, talagang napakahalagang proyekto to.
hindi ito isang presidente lang ang dapat i-credit dito. Dapat lahat ng presidente na nagdaan. Kasi ito ay matagal ng plano. Yes, Nagkataon tama lang ka, sa partner. ganitong presidente na isa katuparan. Yes. At Oo. saka partner, sinabi doon kanina ng ating kaibigang vlogger na ito daw po ay matatapos sa 2028. Yan na rin po mag-i-end ang ating Pangulong Bongbong Marcos, partner. Oo. Sana maabutan niya pang matapos. para siya mismo ang mag-inaugurate, Inaugurate, mag-open. oo. Oo. Tama. Napakahalaga na itong mga topic na mga binigyan natin ng correspondent. Unang-una sa Esplanade. Yes. Pangalawa sa EDSA. EDSA. Tapos sa presyo ng Ang bigas. bigas naman, MRT at itong sa Divisoria update. Yes, Makikita natin dito na itong gobyerno natin ginagawa naman talaga lahat para sa ating mga kababayan. Yes, partner, tama po. At nakikita naman natin sa porsigido ng ating Pangulong Bongbong Marcos para makatulong talaga, lalo na sa ating mga kababayan na talagang kapuspalad din. Oo. So, eto partner, pag-usapan na natin. Bigyan ko lang kayo ng maiksing informasyon dito sa sunod na topic natin dito sa Luzon to Mindanao Bridges coming soon na project ng ating gobyerno. Wow. Alam naman natin na binuksan na yung Panguil Bay Bridge. Yun, partner. Tapos yung Davao Samal Bridge at yung Cavite Bataan Bridge na kasalukuyang inuumpisahan ng ginagawa. Yes, Itong mga tama. bridge na itong tatlong bridge na to, tatlo pa lang to Yes. Mamaya natin i-discuss pagkatapos ng maiksing break natin yung walong mahalagang bridge na magdudugtong sa buong Mindanao. So, etong tatlong bridge na to, Panguil Bay Bridge, Davao Samal at Cavite sa Bataan, ano sa tingin mo? Malaking tulong ba to o malaking pakinabang? Yes, partner. Sobra. Malaking tulong talaga ito para sa ating mga motorista, lalo na sa ating mga umaangkat, no? Galing pa ng lalo na sa Davao at Cavite papuntang Maynila. So napakalaking tulong po ito para sa kanila, para mapabilis na po ang kanilang mga biyahe. O, isipin mo na lang, partner. Kung taga Cavite ka, may nililigawan ka sa Bataan. Hindi ka na matatraffic partner. dito sa EDSA. Yes, tama, diba? no? Diretso ka na kaagad doon sa Bataan para mapabilis ang pagsagot sa'yo. At ayon pa, partner, pag galing ka ng Bataan, pag ito'y natapos na itong bridge Bataan to Manila Bay, 5 minuto na lang, partner, ang biyahe papuntang Bataan. Oo, napakaganda niyan. At etong Panguil Bay Bridge, kapartner, napakalaking tulong talaga nito. Kasi, bakit? May franchise ako ng restaurant dyan sa Tangub. Bigla silang lumakas nung nagkaroon yung tulay na yan. Kasi dinadaanan yung restaurant nila ron na franchise sa akin na inasal din. Napakagaling naman yan, partner. Oo, kaya talagang malaking bagay. laking tulong nito sa mga taga Mindanao nating mga kababayan. So ngayon, sa susunod, etong Davao Samal Bridge naman ang magiging malaking tulong sa atin. So pagbalik natin mamaya, i-discuss natin yung 8 mga tulay na magiging proyekto ng ating gobyerno na magdudugtong mula Luzon, Visaya at hanggang Mindanao. Ito napakaganda nito kasi bakit? Kung wala kang pang eroplano, magkotse ka na lang kung may kotse ka. Yes, totoo diba? yung partner. Kung may motor ka, kung kaya rin ng katawan mo, magmotor ka. Yes, tama. Diba? At makakatulong pa ito, partner, sa pagtaas ng ekonomiya ng bawat lugar. Oo. So, ayan po. Mamaya po natin pag-uusapan yan. Yes, Sa ngayon po, tama. maiksing paalaala muna tayo mula po sa ating mga sponsors. Yes. Partner, ito sa akin lang, partner. Kasi ang alam ko lang talaga itong Panguil Bridge, tsaka yung Kabagan at tsaka itong Bataan. Oo. Itong the rest na sinabi mo na, ngayon ko lang ito narinig, partner. Oo, Mukhang eto nabigla ako rito, partner. Ito nga yung number 1. Mula Sorsogon hanggang Masbate. Wow. 'Di ba? Magaling talaga yung presidente natin yan, partner. Isipin mo yun, kung nasa Sorsogon ka, pwede ka na pumunta ng Masbate, hindi ka magbabarko. Yes, lakarin na lang, partner. Mas maganda. Oo, pangalawa. Tipid pa. Pangalawa, Masbate hanggang Samar. Ba? Pangatlo, Panay hanggang Gimaras na tulay. Wow. Sa inyo ba yun? Iloilo, hindi pa. Iloilo ako, Okay. partner. So, sunod, Gimaras hanggang Bohol. Then, Negros hanggang Cebu. Grabe, partner. Ang ganda talaga ng plano na yan. Konektado na ang ating mga lugar dito sa Pilipinas. Ito pa, hindi pa tapos. Bohol
hanggang Lapinig, tapos Leyte. And then panghuli, Leyte to Surigao, papunta na ng Mindanao. Etong mga tulay na to talaga, siguradong sigurado. Talagang napakalaking tulong nito sa ating mga kababayan. Sobra, partner. At siyempre, partner, makakatulong din ito sa pagtaas ng ekonomiya talaga ng bansa natin. Oo. Etong mga tulay na to, sana, yung nakitang pagkulang kung meron man talaga doon sa Kabagan Bridge, alam naman natin meron talaga, wag sana mauulit. Tama, partner. Kasi bakit? Dagat to. Yes. Dagat. Pag nagkaroon ng konting aberya o pagguho, nako, partner, lunod yung mga partner, di ba? Wag naman sana. Kaya sigurado naman sa panunungkulan ni President Bongbong Marcos at sana sa susunod na presidente niya at presidente ng Pilipinas, ayusin talaga tong project na to. Yes, tama ka, partner. Kasi para nasa taong bayan yan Para talaga makinabang ang taong bayan. At saka kapag ito talaga nagawa, yung mga presidente ng Pilipinas talaga pasasalamatan ng ating mga kababayan kasi hindi lang isang presidente gumawa ng plano na ito. Yes, tama ka, partner. Kung hindi ako nagkakamali, mula pa kay Ferdinand Marcos to Iplinano. At Senior. At ngayon lang nasa sa katuparan. Nakita mo naman yung San Juanico Bridge. Na hanggang ngayon, buhay pa rin. Napapakinabangan pa ng maraming Pilipino. Matanda pa sa atin yun. Matanda pa kay Papa Dion na pinakamatanda sa atin. Yes, tama po. Yung San Juanico Bridge sana ang ginawang batayan ng lahat ng gumagawa ng tulay dito sa atin. Napakatibay siguro, partner. Pero ang malungkot lang dyan, talagang malungkot lang talaga, yung San Juanico Bridge, hindi pa ako nakakadaan dyan. Hanggang ngayon, partner? Kahit yung asawa ko taga Leyte, hindi pa ako nakakadaan dyan. Ako, partner. Kasi aeroplano kami palagi. Mukhang kailangan mo ng daanan niya, partner. Tumatanda na tayo. Siguro nga. Kasi maganda raw dyan Sabi ng mga kababayan natin ng mga dumadaan dyan, napakaganda nung San Juanico Bridge na yan. Yes, partner, kasi nakikita ko, mostly sa mga nagpo-post sa online, nakikita ko napakaganda, partner. Ngayon, etong unahin ko balikan natin itong Sorsogon, Masbate. Bakit importante to? Kasi dito magsisimula ang gateway ng Mindanao. Ibig sabihin, lahat ng mga produkto galing Luzon, kahit sa Ilocos pa yan o doon sa mami ko sa Cagayan Valley, pwede nang makarating sa Mindanao. Ng Mindanao. Napakalaking bagay talaga yan, partner. Kaya dapat talaga etong Sorsogon, Masbate, matibay talaga. Hindi pwedeng hindi papitiks-pitiks talaga ang kailangan diyan. Talagang kailangan na pangmatagarang pag-iisip ang kailangan diyan. Alam mo, nakakalungkot lang kasi partner. Dito tayo sa katotohanan Yes, partner. Yung mga politiko kasi mayroong mga sinasabing porsyento diyan sa mga ganyan Naku, partner, halimbawa, mahirap no? Halimbawa, itong kontraktor na to, magkano yung kontrata mo diyan? Syempre 30% ako. May mga ganyan daw talaga, kaya ganyan daw nangyari dun sa Kabagan Bridge. Yan, sana partner. Naman hindi mangyari rito. So yan sana ang iwasan natin para wala tayong maargabyado ng mga kababayan natin. Kasi tayo ang mga mahihirap ang naaapektuhan sa ginagawa ng mga nasa itaas na yan, Oo. At etong mga tulay na to, ang magsisilbing tagumpay sa buong Pilipinas, sa lahing Pilipino, kasi nga napagdugtong ang buong Pilipinas ng mga tulay na to. Yes. Ito na ba, partner, ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bagong Pilipinas? Eto na yon. Talagang makikita na natin ang talagang pangarap ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga Pilipino na muling umahon muli ang bansa natin. Sana sa mga kababayan natin. So itong mga proyekto na ito ay malaking bagay para sa ating lahat. So etong pala, kapartner Yes, etong partner. Panay at saka Guimaras, Panay, Iloilo, Panay. Yan. Papuntang Guimaras, inyo yan, Panay. Yes, opo. Ito ay sinisimulan na. Sa katunayan, nag-soil testing na sila sa ilalim ng dagat. Tama po, partner. Kung nababalitaan nyo, ito, bakit importante ang soil testing? Para dun makikita kung kaya ba ng lupa sa ilalim ng dagat humawak ng isang tulay. Para makikita nila kung saan maganda maglagay ng pundasyon ng tulay. Yung partner, mukhang ngayon ko lang narinig yan, partner. Kaya
Tirahin mo na yan, partner. Oo, kaya malamang kapag natapos to, baka sa Iloilo ka na, hindi ka naluluwas Kaya dito. nga eh. Di ba? At syempre, pag umuwi ako ng Iloilo, partner, baka mag-bus na lang kami. Oo, ngayon, nais kong pasalamatan lahat-lahat ng mga nakasuporta sa ating programa. Yes, Lalong-lalo partner. na sa Radyo Pilipinas na nagbigay sa atin ng pagkakataon na Yes, maging commentator maraming sa salamat, TV, sa radyo at sa kanilang mga social media. At syempre, hindi lang yan, partner. Pasalamatan din natin ang ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon sa atin, partner. Oo. Ngayon, etong pagkakataon na to, talagang ipinagpapasalamat nating mga vlogger kasi sino ba naman tayo para makapunta rito. Yes. Ngayon, nandito na. Dati, pinaplano lang natin to kasama yung PCO. Sa akin, partner, Oo. dati ano lang to, nanonood lang ako eh. Di ko akalain na makakarating ako dito, partner. Sino ba magsasabi na yung dating inuupuan ni Idol Erwin Tulfo, makakaupo tayo? Ngayon, nandito na tayo, partner. Oh, di ba? No? Masaya, partner, kaya maraming salamat sa opportunity Oo. para sa aming mga vlogger. At siguradong-sigurado naman, etong Radyo Pilipinas, marami pang matutulungan, hindi lang mga vlogger, mga kababayan natin dahil sa mga binibigay na mga kapanipaniwalang impormasyon, balita. Yes, tama, partner. Ang mahalaga, walang fake news dito sa Radyo Pilipinas. Kaya nga tayo nandito eh. Yes, tama, partner. Diba? Kasi kung yung mga fake news na mga vlogger, bawal dito. Yes, tama ka. Doon lang sila sa Congress, ba? Pwede, tayo dito, hindi pwede. Hindi pwede sila rito, partner. Alam naman natin yan. Ikaw, partner, pangarap mo bang mapunta na Congress? Ayoko, partner. Kasi hindi ko ginagawa yan eh. Oo. Ngayon, etong Radyo Pilipinas, inuulit natin, maraming salamat sa pagbibigay ninyo sa amin ng oportunidad, lalong-lalo sa mga kasama kong mga vlogger. Binibigyan nyo kami ng mga bagong pagkakataon sa buhay na maranasan ang ganitong trabaho na hindi naman pala madali. Yes, mahirap partner. pala. Nung una, kanina, partner, nanginginig pa yung tuhod ko eh. Oo. Nung umupo na ako rito, eto na nga, partner, paikot-ikot na nga, hindi na nga tuhod ang nanginig. Oo. Ang maganda lang talaga rito, sa panahon ni President Bongbong Marcos sa PCO, nakikita nila yung mga vlogger na nakakatulong rin kahit papano. Yes, di ba? partner. Sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na nung eleksyon, napakalaking tulong ng mga vlogger. Yes, big chick ako dyan, partner. Para manalo si Pangulong Bongbong Marcos. Yes, partner. Kasi isa ako dyan, partner. Oo. Nakipagsiksikan ako para lang talagang makita ang Pangulo at ma-vlog ko ang ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. At syempre sa lahat ng mga vlogger ngayon, na kasama natin, sila din dati talaga ay sumuporta at hanggang ngayon, nandito pa rin ang suporta nila para sa ating Pangulong Bongbong So, Marcos. yan partner, maraming salamat sa iyo sa pagsama mo sa akin dito sa unang episode natin ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Yes, partner. Maraming salamat din sa iyo sa inuulit pagsama ko po. mo sa akin. Inuulit po namin, salamat po sa Radyo Pilipinas at sa lahat po ng tumulong po sa amin na makapunta rito. Last words, partner. Maraming salamat po. At siyempre sa mga kapwa nating vloggers dyan, tuloy lang tayo. Balang araw, mararating din natin ang dapat natin Yan, marating. salamat. So muli, hindi natin papahabain. Ako po si Palerista TV sa aking YouTube and Facebook page. Yes, ako naman po si Tropang Ilonggo, Facebook at saka YouTube. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Salamat Magandang po. gabi po. Magandang gabi. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738